ng iyong banal na mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin magagawa at pangutdalangin, hallelujah, ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will de Salmeda, aking sinasuwain magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan, lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mangaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, at sa lahat na ating mga webcast viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin may malang 2 Korinto 5:27. Basahin po natin sa Tagalog at Ilocano version. Second Corinthians chapter 5 verse 27. Second. Dito po sa Banal na Aklat, mga minamahal ng 2 Korinto, Kapitulo 5, 27 po. 2 Corinthians 5:27. 2 Corinthians? 21 lang po. 5:17 pala. 17. Dito po sa Banal na Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito, sila ay pawang naging mga bago. Amen. Ilocano Praise version. the Lord. Dito po sa 2 Korinto 5, ang talatay 17. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo, isu baro aparswa, nakitibanag adaan napalabasdan, adtoy nagbalinda a baro. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Everybody say, praise the Lord. So tayo po, minamahal, ay kilalang Christian nation. No? At proud na proud po tayo na 80% o more than 80% ay Kristiyano. Amen. Pero kung basihan po natin ang nakasulat sa Biblia, isa pong malaking katanungan. Totoo ba to na 80% sa Pilipinas ay Christian? Baka naman baliktad. Baka 20% lang. Amen. O baka hindi pa nakaabot ng 20%. Di ba? Dahil sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Oh, bago lang tayong nag-alaala sa
tinatawag na Holy Week, di ba? Yung ang ating mahal na Pinoon ay pinako sa cross. Mayroon pa tayong foot washing. Celebrate lahat yan, no? Mayroon din tayo. Yung 7 last words. Mayroon din tayo nun. So yung foot washing, sa ating kinagis ng relihiyon, ang nagfo-foot washing lang yung religious leaders. Di ba? Yung mapare lang. O mga obispo. O sila lang. Sa atin, halos tayong lahat. Amen. At hindi lang ito simbolikal. Ngayon lang naikwento ng beloved wife ko. Mayroon siyang nilinisan na batya na kahit anong sabon niya, hindi na tatanggal yung stain. Ano bang Tagalog ng stain? Hindi yung parang ano ba Tagalog ng stain? Yung kahit anong sabon mo, nandyan pa rin. Mancha. Parang kung sa damit pa, mancha. So, kahit anong sabon niya, hindi natatanggal doon sa alam mo yung parang takip ng ano, yung, di ba, doon pinatong yung pa, doon hinugasan, yung takip ng balde, no? Yung takip niya. Tapos yun ang ginamit nung nag-foot washing yung dalawa kong anak na babae diyan sa preacher's area. So, binigay niya yon, pero marumi nga dahil hindi talaga natatanggal yung mancha. Binigay niya. So, doon sila nag-foot washing yung dalawa kong anak na babae. Sabi nga, hindi niya ikuninto yung baka tawanan daw siya. Tapos, nung katapos ng foot washing yung dalawa, tinapon na niya yung tubig. Ang laking gulat niya, minamahal. Napakalinis na yung takip ng ng balde. Bakit natanggal yung mancha? Natanggal yung mancha na paulit-ulit ng sinasabunan, hindi talaga natatanggal yon. Bakit nung ginamit sa pag-foot washing, hindi naman nilinisan yung takip? Basta doon lang pinatong yung pa at nag-foot washing silang dalawa. At nung tinapon niya yung tubig, ang linis na ng batya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, yung takip ng batya. So, ibig sabihin, pinakita ng Malapinon sa kanya na hindi lang yun simbolikal. Amen? Pag inaalaala natin yon, mayroon talagang himala na mangyayari sa buhay natin. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, magugulat ka, marunong ka ng magpakumbaba. Marunong ka ng maglingkod sa kapwa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So yan yung sinabi ng kanina, bagong nilalang ka na. Dati nung ikaw ay feeling busing-busing, naintindihan yung busing-busing? Busing, feeling feeling hari o rina. Busing-busing. Dahil doon, natuto tayo na paglingkuran ang kapwa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kung kayang linisin ng mahal na Panginoon yung batya na yon, na hindi naman sinabunan, nandun ng mancha, lalo ng ating kaluluwa. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi, balik tayo doon sa 80% or more than 80% Kristiyano ang Pilipinas. Kung totoong Kristiyano ang Pilipinas, yung 80% na yon, naku, grabing pagpapala na sa atin.
Kasi pangako ng Diyos yan eh. Na ibigay ng Malapinon ang blessings pag ang mga tao ay matuwid sa kanyang harapan. Amen. Oh. Patunay na hindi po tunay na Kristiyano ang Pilipinas. Oh, mayroon bagong batas. Oh, hindi, dati ng batas yan eh. In-announce, bawal nang mag-inuman sa kalye. Yung maglatag ng lamesa at mag-inuman sa kalye, sa gilid ng kalsada, bawal na. O, kung mayroon po kayong mga loved ones na mahilig sa ganyan, at itawag ng kapitbahay, magulat na lang kayo, may patrol at damputin na sila ng pulis. Dati na palang may batas na ganun. Hindi lang ma-implement. O ngayon, bawal na. Stricto na sila. Kung gustong mag-inuman, sa loob ng bahay. Sabi ko nga kanina sa Bible study sa pulis, lalo magkagulo. Pag sa loob ng bahay, magdala ng barkada yung lasinggero doon, tatay, lasinggero, dalhin yung mga barkada, ay mag-away yung mag-asawa pagkatapos ng inuman. Kasi siya ang maiwanan ng mga hugasan, tapos yung mga bata na hindi alam yung inuman, nakikita yung nag-inuman, di matutuloy. Amen? O baka naman yung asawa, mag-join na lang. Mag-join nila sa inuman. Tapos maya-maya, magkagulo sa loob ng bahay. O magkaroon ng relasyon yung mga barkada ng lalaki doon sa asawa niya. O kung malasing na, baka, kasi sabi nila, nandoon yung, pag may inuman daw, nandoon yung gulo, nandoon yung sexual harassment. Paano ngayon kung lasing na yung mga barkada? O di ba, magkagulo. So sabi ng mga pulis, tama. Hindi solusyon yun. Lalong dinala mo yung gulo sa loob ng bahay. So ang solusyon ay maglingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. So wala yan sa reliyon. Kasi may reliyon sila. Walang pagbabago eh. So tama lang yung ginawa ng mga pulis. Tayo ang kinuha dahil nakita nila na habang tayo nangangaral sa kanila, may pagbabago na naramdaman sa buhay nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sana, i-stricto ng gobyerno yan para makulong nga talaga yung mga nagiinuman. Kasi nagdudulot ng gulo yan eh. Sa mga kalsada, hindi ka makadaan, tapos maya-maya nagdodroga na sila, tapos unang dadaan sa saksakin. Mayroon mga ganon. May nagpatotoo sa Tugigaraw niyan. Nung nasa bisyo pa sila, ang kanyang mga barkada ay mga matataas ang posisyon ng mga magulang. May anak ng judge, may anak ng colonel. Sila nag-inuman sa tabi ng kalsada, madaling araw. Tapos sabi ng isa, ang unang dadaan, sasaksakin natin. Lasing na sila, high na sa drugs. Sige, sasaksakin natin, unang dadaan. May unang dumaan. Siyempre wala na, rogi-rogi na sila. Sinaksak, tapos takbuhan sila. Binisita pa nila doon sa punerarya. Yung sinaksak nila kasi namatay eh. Binisita nila doon. Hindi naman alam kung sino nagsaksak. Kasi madaling araw. Binisita nila, ganun sila ka-brutal. Sinaksak nila, namatay yung sinaksak nila, at binisita pa nila. Kasi, sino naman ang mag-isip na silang nagsaksak? Anak ng businessman, anak ng mataas ang ranggo sa pulis, anak ng abogado. Talagang yung barkada nila talagang may sinasabi. Nagulat sila nung sinilip nila doon sa kabaong, ang sinaksak nila yung inutusan nilang
bumili ng pulutan. Ang pagbili pa ng pulutan, bigyan lang nila ng konting pera, sabi, nakawin mo na yung iba. Kasi sino naman ang tindirang hahabol-habol doon mananaksak na ng talagang kilalang mga drogista. So, konting pera lang, tapos bibili ng pulutan, bahala ka na, nakawin mo na yung iba. So, yun pala ang dumaan. Hindi na nila nakilala, sinaksak nila. Tingnan mo. Grabe. Tapos, napunta siya sa Jesus Miracle Crusade, nagbago ang kanyang buhay. Pero yung kanyang mga barkada, yung kanyang mga yung iba nakulong, ang iba napatay. So, walang ibang solusyon ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kung ayaw nilang pumasok dito at ayaw nilang maglingkod dito, sa kulungan kayo papasok. Sana mapunta sa Isabela Provincial Jail kasi mayroon tayo doon. Lahat ng mga papasok doon, binabautismahan natin, di ba? So, more or less 200 na ang nakulong dyan. Yung 200 na yan, bautismado na lahat. Maliban na yung kapapasok lang. Ini-schedule na naman. May papasok naman, mga 20, 30, sobra sa 10. O schedule by bautismo na naman tayo. So, yung Isabela Provincial Jail, malaking tulong sa gawain, lahat ng mga kriminal o may kaso sa buong Isabela na nakulong diyan, nakarinig ng Ebanghelyo, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Tapos, mayroon silang araw-araw yata, nagpupuri sila dyan. Oh, pinapalabas sila. Mayroong pressing area dyan, nagpupuri sila. Parang pastoral house lang ngayong kulungan Baka pagdating ng rapture, lahat ng mga kulong dyan, na rapture, yung mga jail guards, saka mga official din, yun yung mga maiwan. Dahil, maliban na kapatiran natin, meron tayong kapatiran ng mga jail guard, may mga official. So, yan yung pattern. Bawal magdala ng cellphone doon. Bawal magpicture. Pero kung Jesus Miracle Crusade niya, nagbibideo tayo doon. Kahit i-post natin, pabor naman sa kanila yon dahil ang pinupost doon ay mga preso na nagbagong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At saka hindi nagugutom ang mga preso doon. Nakikita namin yung stock ng bigas nandun, dami. 100 sacks na tayo. Tapos pag alas 4 na ng hapon, makita namin yung mga ulam nila, mga adobong manok. Sarap. Oh. Pero dati, nagrarayot yan. Nung hindi nasulo ang Jesus Miracle Crusade, dati dahil may Lunes, may Martes, iba't ibang relihiyon, nagsusuntukan din, nagdidebate. So, ang solusyon ng jail warden, isa na lang, Jesus Miracle Crusade. O, pagpasok ng Jesus Miracle Crusade, rebaptize lahat. Ang payapa ng kulungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, lahat na kulungan, sana dapat ganon. Amen. Lahat ng mga kampo ng kapulisan, dapat Jesus Miracle Crusade ang mangaral. Lahat ng mga kampo ng kasundaluhan, dapat Jesus Miracle Crusade ang chaplain dyan. Oo. Sino pang lulusob sa atin? Tapos, ating mga public official. Kung totoong magnanakaw sila, pag hindi sila magsisi, kulong sila. Amen? Mayroon lang nga ngayong batas na gagawa sila ng death penalty sa mga korap. Sabi naman ng mga politiko, huwag naman marahas. Masyado namang marahas. Takot pala silang ma-firing squad. So, before it's too late, kasi mangyayari talaga yan. Yung claim na 80% Christian, mangyayari talaga yan pagdating ng panahon na totoong Christian yung 80% sa populasyon ng Pilipinas. Pag mangyayari yan, diyan na mag-umpisa
aangat na ang ekonomiya ng bansa dahil wala nang magnanakaw. Amen? Oh. At diyan na ibibigay ng Malapino yung mga nakatagong mga kayamanan. Oh. Niloob ng Malapino na binumba yung Middle East na yan, sila na nag-away-away ngayon. Muslim sa Muslim na. Iran versus Saudi, versus Qatar, versus UAE. Oh, sila na. Wala na. Sumabog na yung kanilang mga pundo doon na billions of barrels. So, dito na daw sila mag-drill sa Pilipinas. Oh, blessing in disguise. At katuparan ng sinabi ng mga pastor, before rapture, makaranas muna ng kasaganahan ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, pag makaranas sa kasaganahan, magtataka ang buong mundo, bakit biglang pinagpala ang Pilipinas? At doon na tayo, taas no, kahit ano magsabi, mayroon kasi kaming totoong Diyos. Ang Diyos ng Israel. Amen? Oh, di ba? Sa Isaiah 45:3, pinangako ng Diyos kay Cyrus. Actually, si Cyrus, hindi naman siya sumasamba sa Diyos ng Israel. Kaya lang, sabi ng Malapidon, para mapatunayan mo na ako ang Diyos ng Israel. O, di ba? Mabasa mo yan sa Isaiah 45:3. Pagbasahin mo yung verse 1, ang tinutukoy din si Cyrus. Payamanin ang Persya, ngayong Iran na yan, Iran. Panahon ni Cyrus kasi, King Cyrus, Persya ang tawag niyan. Payamanin ng Diyos ang Persya, yung mga nakatagong kayamanan, yung pong mga nakatagong kayamanan, yung po yung langis, mga natural gas. Yung mga nakatagong kayamanan ay ibibigay kay Cyrus para yayaman ng bansa ng Persya para magtagumpay siya laban sa Babylonia. So ano po yung Babylonia? Yun po yung Iraq. Yung Mesopotamia, yung Babylonia, yung Iraq. So kailangang yayaman ang bansang Persya sa pamuno ni Cyrus para magtagumpay siya against Babylon. O sa ating panahon ngayon, minamahal, mayroon pong tinatawag na spiritual Babylon. Ang spiritual Babylon ay yung po yung pinaka makapangyarihang relihiyon na siya ang humahawak sa buong mundo. So, kailangan ang tunay na gawain ng Malapinon, ang tunay na iglesia ng Diyos ay pagpapalain para labanan ang Babyloniang relihiyon. Amen. Sa paano mo labanan? Makipag-gira ba tayo? Hindi po. Spiritual battle. Yung crusade. Yung crusade, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, lahat kasi ng mga bansa, karamihan sa mga bansa na mga mayayaman, ay hawak ng reliyon yan. Di ba? Ang India, ano bang reliyon ng India? Buddhism? Hinduism. Hinduism. Mayaman ang India. Hawak ng Hinduism yan. Ang Roma, Catholicism, di ba? Ang Israel, Judaism. Reliyon dyan, hawak. Ang Great Britain, Church of England. Yung Anglican. Hawak ng Church of England yan. Ang Iran, Islamic. Di ba? Ganon din ang Amerika. Puro hawak ng reliyon yan. Hawak ng reliyon. So, hindi mo basta-bastang makumbinsi yan dahil sabihin nila, ang aming Diyos totoo. Dahil mayaman kami. No? Mayaman kami.
Pero pagdating ng panahon, pag iangat na ng Malapinon ng kanyang bansa, at ibabagsak ng Malapinon yung mga bansa na hawak ng reliyon, doon na sila titingala at manikluhod sa pangalan ni Jesus. Naunawaan natin? Lahat na tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. So wala pong hindi manikluhod at sasamba sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kasi ngayon, iba't ibang tinatawagan eh. Ha? Oh, may Allah, may Yahweh, oh, may Lord. O, ano pang mga tawag nila? Pero sa pagdating ng panahon, isa lang na lang tatawagan. Jesus. Everybody say, praise the Lord. Diba? Sa Pilipos 2:10, basahin po natin. 2:10 ng Pilipos. Philippians chapter 2, verse 10. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng tiga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangas sa langit at ng nangas sa ibabaw ng lupa at ng nangas sa ilalim ng lupa. Amen. Ilocano version. Dito po sa taga Pilipos 2:10 sa Ilocano version, sabi rito, kunana dito ay kakabsat, tapno itinagan ni Jesus, isu amin at tumeng, agparintumeng, dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg ti daga. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. So, kanino po sila luluhod? Kanino po sila magtirapa? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit yung mga taong nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay tao lang, luluhod pa rin. Yung nagsabing ang Panginoong Yesus ay propeta lang, luluhod pa rin. Kahit ang mga Hudyo na ang sabi nila si Jesus ay kababayan lang nila, luluhod